sa ating lahat. Welcome po sa ating third service. Sabihin nyo naman sa katabi nyo, welcome kapatid. I'm seeing a lot of new faces na ngayon, hindi ko sure kung ngayon lang natin nakasama. Pero welcome po sa mga medyo baguhan, mga bago nating mga kapatiran. Nawa po ay nag-e-enjoy kayo sa stay nyo dito. Amen ba? Amen. So later, yung mga medyo first-timer, baka may kumausap sa inyo, gusto namin kayong i-involve sa LG, gusto namin ma-experience niyo kung paano talaga mag-welcome ang mga taga-SLC. Amen ba doon? Amen. Excited na po ba tayo sa Word of God? Ayan. Ngayon medyo malamig na ngayon. Kaninang tanghali, napakainit talaga. Feeling ko rin kaya wala kayo ng tanghali kasi sobrang init talaga, no? So ngayon medyo okay na. Sit back and relax, tayo ay mag-aaral ng Word of God. But before that, let's close our eyes and let us pray. Hallelujah, Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin para muling pag-usapan ng inyong mga salita. We know, God, na sa pamamagitan ng inyong mga salita, doon kami nagbabago, doon kami naayos. Yung mga wrong mindset namin, Panginoon, Lord, yung mga maling behavior, yung mga maling ginagawa namin, Panginoon, ay nakokorek, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Because your word is powerful in our life, Panginoon. I pray, God, sa lahat ng narito, mga kabataan man, kananayan at katatayan, patuloy nga, Lord, na ikaw ang mag-open ng kanilang mga puso at isipan, malaman, marinig nila, O Diyos, yung nais yung sabihin sa amin. At ako, Panginoon, Lord, na inyong gagamitin, po ako sa inyong likuran, hindi ang kahinaan ng kalakasan ko ang makita, kundi ang inyong kadakilaan. Salamat, God. Today we are very excited, Panginoon Lord, sa mga i-reveal nyo sa amin. And may that revelation, God, will bring transformation in our life. This is our prayer to you. In Jesus' name, amen. Sige, minsan pabigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. Okay, so ngayong April po, pinag-uusapan natin yung word na discipline. Sabihin nyo nga po, discipline. Wow, para tayo nasa school ha. May mga kids pala tayong kasama na dito. So yan po yung pinaka-series natin. So malalaman natin for this entire week or for the entire month of April. Actually, 3 parts lang siya. Ano nga ba ang kahalagahan? Bakit kailangan tayo magkaroon ng disiplina? Next slide nyo nga po. Last week nga, nagsimula na tayo ng ating series. Ang pinaka-pinag-usapan natin is yung spiritual discipline. We've talked about more on mga bagay na ginagawa mo dapat bilang isang Kristiyano that will nurture your spiritual life. Amen? So, sino dito maraming natutunan from last week? Yay! Yung iba, wala talaga. Pero anyway, so ngayong hapon po, tayo ay mag-uusap ulit or meron tayong another topic na pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon is self-discipline. Sabihin nyo nga po, self-discipline. Ayan, so yan yung pinaka-pag-uusapan natin ngayong hapong ito. So para sa mga hindi nakakaalam or sa mga walang idea, anong ibig sabihin ng discipline? So pag-usapan muna natin. Sige, next slide. Discipline came from the Greek word enkrateia. Not sure if that's the right pronunciation. Pero enkrateia, galing siya sa Greek word. Kaya natin kinukuha yung Greek word kasi ang Corinthians po was written by Paul for the Corinthians. Tama ba? And ang Corinto kasi, sa ngayon, ang Corinto ay yung Greece. Kaya ang pinaka-original translation ng Bible na to is, or yung Corinthians is sa Greek talaga. Ang pinanggalingan na word ng discipline from Greek is enkrateia. Na ang meaning po is, it denotes about power and lordship. So ibig sabihin, kapangyarihan or having the control, di ba, over something. So yun po ang ibig sabihin ng discipline. So kaya nga, ang discipline po at saka ang self-control, listen to me, very parang synonymous siya. Ibig sabihin, parang almost the same lang siya. Pero if we're going to define the self-discipline, next slide, ang definition natin, sige, next slide, ng self-discipline is the exercise power or to exercise power over one's self. It is the ability to keep one's self under control. It indicates self-mastery over one's inner desires, thoughts, actions, and words. It is the control a believer must exercise over his life. So nakita niyo dito ang self-discipline po, super important siya, lalo na sa ating mga Kristiyano or sabihin nating mga so-called follower of Christ. That's very important. Anong sabi dito? Napakahalaga raw na magkaroon tayo ng self-mastery or ng control over what? Over our inner desires. Ano ba yung mga hangarin mo? Diba? Ano ba yung mga gusto ng puso mo, ng utak mo, anong tumatakbo sa isip mo? Yung thoughts,
actions, yung mga ginagawa natin, and the words, di ba? Yung mga bagay na sinasabi natin, dapat daw po meron tayong disiplina pagdating sa ganyang bagay. Now, ito po message ito is somehow very offensive on my part kasi I would say medyo mahina ako pagdating sa discipline in terms of words. So, madalas ako nakakasakit ng tao kapag nagsasalita ako. Minsan may mga jokes ako na kadalasan, hello, listen to me, kadalasan nakakapanakit, di ba? Kaya nga sa office, may mga pagkakataon na ina-address ako pagdating sa ganyang bagay. Sabi nila, Glenn, yung joke mo kanina is offensive, hindi siya maganda. May mga ganun silang remark sa akin. Kaya kapag nagsasalita ako, nag-MC ako dito, pinapa-evaluate ko yung sarili ko sa ibang tao. Ano bang, ako ba ay nagsabi ng mga bagay na something na below the belt na. So ganyan, parang tinatamaan talaga ako pagdating dito. So doon ako medyo mahina and aminado ako sa end na yun or sa part na yun. Pero lahat tayo bilang isang Kristiyano, I believe marami tayong parts in our life na somehow hindi natin napapractice yung self-discipline. When I studied psychology po, meron kaming subject about psychoanalysis. Next slide. Hindi ko sure kung kilala nyo si Sigmund Freud. Sige, next slide. Ayan, so si Sigmund Freud po, sabi niya, ang isang tao daw, meron tayong tinatawag na provinces of the mind. May psychology major po ba dito? Or nag-study ng psychology? Wala. Okay, wala. Sige. So lahat ng sasabihin ko ngayon tama. Walang ko kontra sa akin. So sabi ni Sigmund Freud, provinces of the mind, meron daw tayong id, ego, at superego. I believe yung mga college student natin dito or yung mga nag-college are familiar with this kasi pinag-aaralan to sa college general psychology. Pero sabi ni Sigmund Freud, tayo daw, meron tayong id, ego, at superego. And this is very important kasi somehow related siya or connected siya sa self-discipline or self-control. Ang id po, this is our pleasure principle. So ang id is something na binabanggit ng utak mo. Gagawin mo lang yung bagay na gusto mo, regardless kung ano yung consequences, regardless kung ano yung sasabihin ng ibang tao, regardless, basta ang mahalaga, masiyahan ka. Rocky. O, kung halimbawa meron kang isang darkest desire or deepest desire na tingin mo immoral, ano yun, Rocky? Ano, sumagot ka. O kanina yung sagot ni, may tinanong ako, sabi niya, bisyo daw. Bisyo. So pag the drug, sabi niya ganun. Tinawagan ko na yung pedeya kanina eh. Pero, ganyan. So ibig sabihin kapag ang id mo raw ay gumagana, pleasure principle, ang gusto mo lang gawin is yung something na makakapagpasaya sa'yo. Now, there's an ego. When we say ego, that's the reality principle. Ibig sabihin, ito yung realidad. Kasi ang super ego is moral principle naman siya. Kapag ang gumagana sa iyo ay yung super ego, ibig sabihin, sobrang bait mo na, hindi ka na makabasag pinggan, talagang lahat ng galaw mo, parang holy ka na. Yun daw ang super ego. Sabi ni Sigmund Freud, para daw maging okay ang ating outcome sa paligid or yung behavior natin, kailangan balance yan. Nagja-jive. Yung id, yung ego, at yung super ego natin. So, sana may natutunan kayo pagdating sa ganyang bagay. Pero alam nyo, yun yung sinabi ni Sigmund Freud. Pero bakit ko siya binabanggit? Kasi all of us are human beings. We might experience in our life na sometimes may gusto tayong gawin, out of control tayo, tama ba? Sometimes may mga gusto tayong i-pursue, gawin, o kaya sabihin nating sabihin, actions, na minsan ginagawa na lang natin siya out of control. Di ba? Tama ba? So kasi yung id natin daw, sabi ni Sigmund Freud. Pero ngayon, ano po ba ang result kapag tayo ay naglalak sa self-discipline? Ano po ba ang nagiging resulta kapag ang isang Kristiyano, panay-panay lang ang, walang self-discipline? Number one, ang sabi dito, lack of self-discipline leads to number one, it opens the door to sin. Di ba? Binubuksan niya raw ang pintuan ng kasalanan. Ayan, tindi nito. Parang nakakatakot, di ba? It opens the door to sin. Kasi ang kabaliktaran po ng self-discipline is self-indulgent lifestyle. Yung ginagawa mo na lang lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. Di ba? Yun daw ang kabaliktaran ng self-discipline. Which is, during sa reign or sa hindi ko alam kung kilala niyo si Martin Luther. Are you familiar with Martin Luther ba? So si Martin Luther, isa siya sa mga
isa sa pinaka nagpalaganap din ng Christianism sa buong mundo. During sa time ni Martin Luther, may tinatawag tayo na anong tawag dito? May lumabas na Christian daw sila, pero ang tawag sa kanila is antinomianism. So next slide mo nga. Ano yung antinomianism, Kuya Glenn? Antinomianism is against the law, theological position that rejects the idea that believers are bound by moral law or ethical norms. So ang antinomianism po, ang kanilang idea na hindi mo na kailangan magbago. Hindi mo na kailangan ayusin ang behavior mo kasi sapat na yung grace ng God. We were forgiven by the Lord yesterday, today, and tomorrow. So kahit gumawa ka ng kasalanan, okay lang. Papatawarin ka ng Panginoon. Di ba? Yung ganitong mindset po, ito yung lumaganap kasi nahihirapan siguro yung tao magbago. Di ba? Ayaw nila or wala silang disiplina talaga sa sarili nila. Now, very contradict po sa binanggit ni Paul. Sa Romans 6:1-2. Paki next slide mo nga po. Sabi dito, sige. Yan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? So binabanggit dito ni Paul, para ba makita natin yung grace ng God or yung kagandahang loob ng Lord, kailangan ba gumawa ka ng kasalanan? Kailangan ba gawin mo yan against the law of the Lord? Diba? Sabi niya dito, hindi. Diba? Kasi tayo daw ay patay na sa kasalanan. Diba? So, ino-oppose dito yung binabanggit tungkol sa antinomianism. Diba? Sa atin po, alam nyo kanina, or kagabi, nagtry ako mag-search, are there any antinomianism churches in the Philippines? Sinearch ko, tapos walang lumabas. Siyempre, parang ang hirap naman mag-pinpoint ng mga antinomianists, di ba? Pero alam nyo, minsan, hindi natin namamalayan, bilang mga Kristiyano, tayo ay somehow behaving as antinomianist. Sino yung mga tao na yun? Yun yung mga tao na nag-a-abuse ng grace ng Lord. Yung gawa ng kasalanan, kasi alam nila na papatawarin sila. Yung okay lang yan, sige, gagawin ko, papatawarin din naman ako ng Lord. O kaya okay lang yan, gagawin ko na lang to, mamaya, hihingi na lang ako ng tawad. Diba? May mga ganun kasing mindset minsan. O kaya sila yung mga ayaw magpa-correct. Diba? Yung mga tao na kapag sinabihan ng leader na, oy, mali yan, gawin, hindi mo dapat ginagawa yan. Anong sagot nila? Grabe ka naman mang judge. Diba? Grabe, kinokondem mo naman ako. Diba? Kasi ayaw magpa-correct ayaw magpaayos. Antinomianist mindset. Now, hindi po tayo antinomianist. Ang pinopromote po natin dito sa ating church is of course to have the self-discipline, alisin or talikuran na lahat ng mga kasalanan na meron tayo. Kanina nga pinalabas, di ba? Without discipline, there is no discipleship. Kapag tayo ay walang disiplina, wala or hindi nag-exist yung discipleship. Kasi that's the very essence of discipleship. Kaya nga yung word is disciple eh. It came from the word discipline. And tayo dito, tinututukan tayo kasi gusto natin lahat tayo ay maging totoo sa harapan ng Panginoon. Hindi ka pwedeng half Christian, half demonyo. Amen ba? So dapat lahat tayo, buo yung pagiging Kristiyano natin. Amen po ba doon? So minsan kasi ang nagiging mindset natin, mga kapatid, sometimes, akala natin dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, malaya na tayong gawin ng mga kasalanan. Naging topic nga namin yan sa LG before. Meron kaming matalinong LG member na sinabi niya na ang dahilan daw or isa sa mga nangyari the time that Jesus Christ was resurrected is binigyan niya raw tayo ng freedom or ng kalayaan. So tinanong ko siya, anong freedom yun? So sabi niya, ang ganda na explanation niya, pero hindi ko matandaan. Ano nga ulit yun, Melvin? Ay, sorry. Diba? So, ayun, we are, pinalaya na tayo ng Panginoon. Diba? Sabi sa 1 Peter 2:16, tayo daw ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon, pero hindi mo daw pwedeng, or wag mo raw gagamitin ang kalayaan na yun para gumawa ng masama. Diba? Lahat daw ng bagay pwede mong gawin, sabi sa 1 Peter. Pero, hindi lahat makakabuti sa'yo. Tama ba? So, the Lord gave us freedom from sin, not to do sin. Amen ba? Amen. Kasi kapag tayo po ay namumuhay ng merong, sabihin natin kasalanan or inulit-ulit na kasalanan, of course, the effect for that is the spiritual immaturity. Now, ang tanong ko dito, mga kapatid, next slide.
Sabi sa Galatians 5:19 to 21, ngayon, ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Ang mga ito ay ang pangangalunya, pakikiapid. So ito po ay, I think sa English is adultery yata. Tapos, yan. Tapos pakikiapid, karumihan, debauchery, kahalayan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pag-aalitan, paglalaban-laban, panindibugo, pag-uumapo sa puot, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, at pagkakampi-kampi. Sa 21, mga pagkakainggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon, at mga bagay na tulad ng mga ito. Ito ay pinapaunang sabi ko sa inyo, katulad ng sinabi ko sa inyo noong una, ang mga gumagawa ng ganitong bagay ay hindi magmamana sa paghahari ng Diyos. Pero grabe ang tindi ng mga words na to, no? Parang ang gulo-gulo ng buhay kapag meron kang kasalanan or namumuhay ka sa kasalanan. Now, my question here is, para mas makarelate tayo, anong kasalanan ang hinahayaan mo na lang natalunin ka? O sa mga nagno-notes, pakilagay sa notes ninyo. Ano ba yung isang bagay na paulit-ulit ka na lang tinatalo? Or yung kasalanan na paulit-ulit mo na lang ginagawa? Ayan. So sana nasagot nyo yan. Okay, aside from, ayan, so opens the door to sin. Another effect ng lack of self-discipline is no growth. Sabihin nyo nga po, no growth. Wala tayong kalaguan. I'm talking about spiritually and physically or personally. Di ba? Hindi tayo lalago kasi wala tayong self-discipline. Ang sabi sa Kawikaan, 25 verse 28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. Diba? Inihalin tulad sa isang tao, ang walang self-control sa isang bayan daw na walang pader or walang protection. So, mayroon na po ba dito nakarating sa Intramuros? Sino dito nakarating sa Intramuros? Malapit lang, isang sakay lang, di ba? So, ang Intramuros po, kung mapapansin nyo, ang daming walls. Di ba? Ang pinaka-purpose ng walls na yon is protection para, kasi during the Spanish colonization, of course, we're trying to protect ourselves. Siyempre, may gera niyan. So, ang walls po is yung nagpo-protect sa gera. So, hinalin tulad dito na ang isang tao daw na walang pagpipigil sa sarili ay katulad ng isang bayan na madaling bumagsak dahil walang walls. Amen ba doon? Next, sabi pa dito, aside from no growth, it weakens the influence. Diba? Pinapahina daw nito yung influensya natin bilang isang Kristiyano. Sino na dito ang nag-try mag-share ng Word of God sa ibang tao? Amen, di ba? So, maganda yan kasi syempre that's the calling ng Lord sa atin. Pero sabi po dito, kapag ikaw daw ay lack of self-discipline ka, maraming hindi maniniwala sa'yo. I remember, meron po akong office mate, sa current work ko ngayon, talagang natutuwa ako sa kanya. Mas bata siya sa akin, pero ang dami niyang alam. Di ba? Parang kapag may mga bagay kami, mga topic, halimbawa pinag-uusapan namin tungkol sa motor, kasi parang nakaraan kasi bumili kami ng motor. Tatanong ako sa kanya, tapos ang dami niya mga inputs, ang dami ko natututunan, tapos about naman sa pinag-aralan namin, ang dami niyang mga topics, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang mga words na talagang marami kang matututunan. Kilala niyo ba si Kuya IC? Para siyang si Kuya IC. Di ba si Kuya IC kapag nagsalita, ang daming alam. 'Di ba? Pero totoo naman yung mga alam ni Kuya IC. 'Di ba? So si Kuya IC ay yung walking Google. Wow. O maganda na yung binanggit ko sa iyo, Kuya IC. Huwag ka na magtampo. Kanina kasi pangit yung binanggit ko. So parang ganun yung ugali niya. Pero meron kaming isang topic na kapag halimbawa yun yung pinag-uusapan namin, hindi ako naniniwala sa kanya. Parang kapag yun yung pinag-uusapan namin, nag-iisip ako, parang hindi ko siya pinapakinggan kasi hindi believable or hindi nakikita sa kanya. 'Di ba? Kasi siya po ay mas malaki kaysa sa akin. Kasi pinag-uusapan namin lately yung gusto namin mag-diet, gusto namin mag-workout, ganyan. Tapos sabi niyo, Sir Glenn, try mo yan. Parang sa isip-isip ko, ayoko i-try kasi hindi ko nakikita sa'yo. 'Di ba? So kapag ikaw po, hindi nakikita sa'yo yung pinapangaral mo, panigurado walang influence yun or it lacks the influence, 'di ba? So, minsan, isipin din natin mga kapatid ko sa pananampalataya, isipin din natin, bakit kaya hindi mo pa rin ma-win-win ang parents mo up until now? Bakit kaya yung mga kapatid mo or yung mga kaibigan mo, hindi pa rin sila sumasama sa'yo? What could be the reason? Diba? Pwedeng
matigas lang talaga ang puso nila, pero maaaring dahilan kasi ayaw nilang maging kamukha ka. Kasi how do you behave ba sa bahay ninyo? So kapag ikaw ba, nasa bahay ba ninyo, naguhugas ka ba ng plato, nauutusan ka ba? Or lagi mo na lang dinadahilan yung church, puro ka na lang church, kaya yung family mo ayaw na sumama sa'yo kasi hindi ka naman nakikitaan ng pagbabago. Di ba? So it weakens the influence. Oh, ouch daw. Ayan, so sana po, magbago tayo. So ngayon, ang tanong natin dito, sige, next slide. Saang area ng life mo kaya posibleng nawawala ang disiplina? So anong area kaya ng life natin possible na nawawala yung ating self-discipline? So ngayon po magbibigay ako ng mga ilan sa mga areas ng life natin that possible, 'di ba? Sabi nga ito sinearch ko to, mga Kristiyano or yung mga struggles ng Kristiyano in terms of self-discipline. Sabi dito, number 1 is in terms of prayer and devotional life. Diba? Isa raw na sa pinaka-struggle ng mga Kristiyano sa ngayon is yung wala ng panalangin or wala ng devotional life. Kasi grabe na yung social media ngayon, no? Pero alam nyo, totoo to. Ako po, dumating sa phase ng life ko na parang lalapit na lang ako, magpipray na lang ako kay Lord, 1 minute, 2 minutes, tapos tulog na. Tapos yun lang, ganun lang kadali. Talagang parang wala na akong yung tinatawag na quiet time. Kasi tayo pa in-encourage tayo. Magkaroon tayo ng quiet time. Ibig sabihin, personal talaga na pakikipag-usap mo sa Panginoon. Pero karamihan ng mga Kristiyano, nawawala na yung prayer and devotional life. So they are just Christians by title, pero in terms of action, hindi na talaga nakikita. Bakit? Kasi wala ng panalangin or wala ng devotional life. Alam nyo, napakaganda nga po, isa sa pinaka-tinuturo natin dito sa church, starting this year of January, natatandaan nyo po ba kung ano yung series natin for the month of January? Wala, di nyo natatandaan? Sa pagkakaalam ko, ang series natin for the month of January is about prayer. Diba? And so totoo lang, sinasabi ko rin sa LG ko, yung series na prayer, talagang natulungan ako ma-develop yung prayer life ko. Kasi dati, kung sino lang yung ipagpipray ko, sige, ipagpipray ko lang. Pero ngayon, ang ginawa ko, gumawa ko ng list, araw-araw, si ganito ipagpipray ko ng Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos dumarating sa point na parang dahil lumalago ka sa prayer, ito, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. May mga pagkakataon na kapag lumalalim ka na sa prayer, parang nahihiya ka ng manalangin or nahihiya ka ng manghingi ng para sa'yo naman. Diba? Kasi ako most of the time, nauubos yung time ko sa panalangin para sa ibang tao talaga. Sa family, sa friends, sa LG ko, sa church. Doon talaga siya nauubos even sa company. Diba? Tapos parang nakakahiya na humingi kay Lord pagdating sa sarili mo kasi ang dami mo nang hiningi. Tama ba? Na-experience nyo yun? Oh, wala. Okay. Okay, proceed tayo. Next, sabi dito is yung moral integrity. When we say moral integrity, this is our purity, di ba? Yung ating pagiging banal. Next is yung time management. Ito hindi lang sa mga Kristiyano, pati sa mga Pilipino, di ba? Kadalasan talaga tayo, sa time management tayo tinitira. Anong oras ba ang service natin ng hapon? 5. Anong oras ka dumating? 5:11. Hindi pa late yun kasi may grace period pa tayong 15 minutes. Pero late na yun, di ba? So, hirap na hirap tayo pagdating sa commitment natin sa oras. Di ba? So, ayan. So, isa daw yun sa mga kahinaan ng isang tao. Another is yung finances. On how we handle our finances. Meron po ba ditong milyonaryo? Taas ang kamay? Uutangan lang namin? Wala? Wala. Okay. So, minsan, nahihirapan tayong mag-manage ng mga finances natin or kadalasan pala, di ba? Nagkakabaon-baon tayo sa utang dahil nga mas malaki pa yung ginagastos mo kaysa sa kinikita mo, di ba? So hindi natin na ma-manage yung ating finances. Ako po, naging problema ko rin yan kasi alam niyo kung saan napupunta yung pera ko? Sa pagkain. Ang sarap kasi kumain talaga, di ba da? Ang sarap talaga kumain kaya minsan puro kakain, 'di ba? Wala ka ng ipon. 'Di ba? So finances, next is yung health and self-care, yung ating kalusugan daw or yung self-care. So paano ba natin inalagaan yung ating mga physical bodies? Yan daw isa sa mga lack of self-discipline din kadalasan. Next is yung relationship or it's not just about, romantic relationship or friendship, possible din, pwede rin. And lastly, yung personal growth. So ito raw yung mga
areas ng life natin na possible, di ba, nagkakaroon tayo ng lack of self-discipline. Kaya nga ngayong hapong to, di ba tinanong ko sa inyo, anong area ng life ninyo, medyo nahihirapan kayong i-apply yung self-discipline. So kapag nakita nyo na dito, ito yung pinaka magiging practice natin or ito yung magiging journey natin para ma-develop natin or ma-practice natin yung self-discipline. Ang pinaka-title nga natin sa hapong ito is practicing Sabihin nyo nga po, practicing self-discipline. Ayan, meron tayong tatlong na pag-uusapan. Ready na po ba kayo? Hello? Ayan, ready na po ba kayo? Okay, so before that, let's read the verse sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Sabi dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So binanggit po dito, hinalin tulad ni Paul, yung life ng isang tao na related sa self-discipline in terms of sports. Sa 25, ang sabi po dito, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahagad natin ay panghabang panahon. Sa 26, sabi dito, hindi ako tumatakbo nang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. And last verse, subalit pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Okay. So, ngayon, when we practice self-discipline, pakilakasan nga lang, Brad, ng konti. Ano po ba ang nangyayari sa atin? Number one, sabi dito, when we practice self-discipline, we agonize. Sabihin nyo nga po, agonize. Alam nyo po yung word na agonize? Diba? Agonize is not a light word. Diba? Actually, kumbaga, sa Tagalog, mahihirapan ka. Diba? Kapag ikaw daw po ay nagpa-practice ng self-discipline, hindi siya magiging madali. Diba? Anong sabi sa verse? Sa Korinto, sige balik mo, next slide mo, 9:25a, sabi dito, everyone who competes in the game goes into strict training. So lahat daw, makinig muna, ng mga manlalaro ay kailangan dumaan sa strict training. Meron po ba ditong athlete? Taas ang kamay ng athlete? O walang makaka-relate sa akin? Ako po ay, ayun si brother. So anong sports mo, Brad? Basketball, okay? Athlete ka, Brad? Dati pa yon. Okay. Ako rin naman akong basketball player. Hindi, biro lang. So, nung grade 5 po ako, share ko lang, yung grade 5 ako, meron din akong sinaluyhang laro. Ano yon? Provincial meet. Provincial meet yun. Sige, hulaan nyo. Sa tingin nyo, ano yung sports ko? Swimming? Ano no? Diving, triathlon, volleyball, badminton. Walang tumama. Ang tamang sports ko po ay jackstone. Biro lang. Ang sports ko po nung grade 5 ako, sumali ako sa arnis. Alam niyo yung arnis? Yun yung pambansang laro natin. Kaya sa mga tropa ko dyan, huwag kayong loloko-loko sa akin. Baka mapalo ko kayo. Nag-arnis ako. So alam niyo yung nung nag-arnis ako, umalis kami sa mansyon namin. Tapos tumira kami sa sa school. So doon kami, everyday gigising kami ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, iinom lang ng hot chocolate, tapos tatakbo na. Alam mo yung buong koron, tinatakbo namin yun, tapos bawal magpahinga talaga. So pagod na pagod ako nung time na yun, sabi ko hindi ko na kaya, ayoko na sumali. So grabe yung paghihirap na naranasan ko, yung sumali ako ng provincial meet, tapos bandang dulo, talo lang din. Bandang dulo hindi ako nakalaro, di ba? So grabe, ayun yung tinatawag natin na strict training. Ibig sabihin, dadaan ka talaga sa hirap. Amen ba? Now, let's look at the word compete. Sige, sabi dito, ang compete daw came from the Greek word agonizomai. Sabihin nyo nga po, agonizomai. Para siyang Japanese na, agonizomai. Shamase. Agonizomai na ang ibig sabihin or yung root word po is agony.
And when we say agony, the meaning for that is struggle or pain. So meaning po, talagang kapag magpa-practice ka ng self-discipline, darating talaga sa point na mahihirapan ka talaga. Amen ba? Magsa-struggle talaga. Amen? No pain, no, di ba? So kapag kayo ay nagpa-practice ng self-discipline, talagang mahirap. Ngayon, Kuya Glenn, what is the hard part? So ano po ba ang mahirap pagdating sa self-discipline? Ano ba yung mga mahihirap na pagdadaanan natin pagdating sa self-discipline? Next slide, sabi dito, mahirap ang discipline kasi building a habit. Amen. Mahirap ang self-discipline kasi gagawin mo yung isang bagay, parang wala nang tunog yung microphone ko. Gagawin mo yung isang bagay na hindi mo naman ginagawa dati. Amen ba? So kapag nagbibuild po tayo ng habit, sabi nga nila, consistency is the key. So dapat, tuloy mo lang siyang ginagawa. Diba? May nabasa, sabi niya, it takes 21 to create a habit. Diba? Kaya na-realize ko, kaya pala sa church, pinapractice natin yung 21 days of prayer and fasting. Bakit? Para maging habit natin yung pananalangin. Diba? So when we are creating a habit, mahirap talaga siya. Diba? Kailangan maging consistent tayo. Sabi nga ba nag-workout ka, hindi naman daw kailangan talaga na laging intense yung workout mo. Ang kailangan mo lang daw talaga is maging consistent ka lang daw sa workout mo. Diba? So we need to build our habit. Wala lang ang sound. Pangalawa, sabi pa dito, changing your lifestyle. Another thing na mahirap sa pagpapractice ng self-discipline is kapag binabago natin yung lifestyle natin. Sabi diba, it takes 21 days to build a habit and 90 days to create a lifestyle. Ang sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So dapat daw inaayos na natin or nire-renew natin yung ating mga utak, di ba? So 90 days to change your lifestyle. Kaya nga, 90 days, di ba? Pansin nyo before meron tayong 90 days challenge. Kasi pinapractice natin na tayo ay consistently magawa natin yung mga spiritual discipline in 90 days. So, paano natin magagawa na build yung habit natin and ma-change yung lifestyle natin? Alam nyo po, isa sa realization ko dito, ang laking factor kung sino yung kasama mo. Tama ba? Malaki yung factor kung sino yung mga nasa paligid mo. Amen po ba doon? Amen. So alam nyo po yung time na ako ay lumipat dito sa Manila, that was year 2011, more than, ilang taon na ba? Basta matagal na. Medyo nandibago ako pa rin sa mga tao. Kasi sa Palawan po, sa Coron, ano doon, pag maglalakad ka, wala kang makikitang basura. Talagang malinis doon. Sa kabila rin naman yung mga basurahan. Pero dito, isa sa pinaka kinaiinisan ko sa mga taga-Baseco, pagpasensyahan nyo na pa ako sa word ko, is yung walang disiplina pagdating sa proper waste disposal. Yung pagtatapon ng basura. Alam nyo, even si church, dito si church natin, ang dami ko nakikita na kapag bumibili ng palamig, pagkatapos humigop, tatapon lang ng ganon. Di ba? Tama po ba? Ganon po ba kayo? Ayan, di ba? So, ang daming mga ganon sa atin. Ngayon, kaya nga minsan kasi iniisip natin na, okay, taga-Baseco lang naman ako, that's why I'll behave like this, I behave like that. Di ba? Pero kapag nasa BGC ka naman, or kapag nasa ibang lugar ka, iba rin yung aurahan mo. Di ba? Pero bakit kapag nandito ka, hindi mo maayos yung lifestyle mo, hindi mo maayos yung habit mo. Di ba? Iniisip kasi natin, syempre, madumi naman na yung Baseco. Okay lang, may mga sweepers naman tayo, sila na maglilinis niyan. Di ba? Hanggang dumating sa point na sobrang kalat na talaga ng Baseco. Naalala ko dati, yung time na hindi pa nalilinis tong Baseco Beach, di ba? Anong tawag diyan? Gasangan ba? Yun. Pumunta ako ng Aplaya yan. Yung pumunta ako ng Aplaya, syempre, nag-LG ako doon, may mga LG member ako. Sabi niya sa akin, Kuya Glenn, marunong ka ba lumangoy? Sabi ko, oo naman, laking Coron. So, hindi sila naniniwala kasi ang laki ko daw, baka lumubog daw ako sa dagat. Sabi ko, hindi, marunong ako lumangoy. So, niyaya nila ako, sige, Kuya Glenn, punta tayo dun sa dagat. Ligo tayo ng dagat. O syempre, bilang isang leader, nakikisama ka sa mga member mo, sumama ako noon. So, pagsama ko noon, nakita ko naman na yung dagat doon, pero, wow, the color is not giving.
The color is brown. Di ba? So sa isip-isip ko, syempre makikisama tayo. Ay, kailangan yung mga member ko noon, hubad na ng damit, hubad na ng short, tapos nagsiswimming na sila. Kaya Glenn, tara, baba na. Sabi ko, sige, papakitaan ko to ng dive. So, doon kami sa tulay, sa malayo. So nag-dive ako. Pag-dive ko, pag-dive ko sa ilalim, syempre sabi ko, okay, kailangan medyo matagal ako para maramdaman nila na matagal ako sa ilalim ng dagat. Tapos maya-maya ako ay lumulutang. Paglutang ko, syempre nakapikit ka, di ba? Pagdilat ko ng aking mata, may bumulaga sa akin. Diaper. Na may tae. Tapos yung horror, alam niyo yung itsura kapag horror, mapapasigaw ka na lang. Pero grabe, alam niyo yung time na yun, dahil sa sobrang gulat ko, nakainom ako ng tubig. Alam niyo po ba, pag uwi ko nun, from doon, sabi ko, okay, that will be my first and last. Pagka uwi ko, nagkasakit talaga ako. Hindi ako nakabangon. Talagang nilagnat ako nung time na yun. Dahil siguro sa nainom kong dagat. Pero grabe, ang dumi talaga. Pero buti nga ngayon, medyo nalilinisan nila. Anyway, ano po ba yung relation nun? Wala lang. Sinabi ko lang. Para gisingin kayo. Okay. Next, sabi dito, yan, open rebuke. Diba? Another hard part of practicing self-discipline is when we receive open rebuke from other people or from other Christians. Sabi sa Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Mas maigi raw na tayo ay pinagsasabihan kaysa sa nakatagong pag-ibig. Alam niyo po, dito sa church, talagang pinapractice natin yung accountability. So, lately, nauso yung accountability. Kapag sinabi natin accountability, we are responsible for each other. Kaya, hindi nyo ba nare-realize lately, ang dami sa ating PID ng mga leader natin, tama ba? Nilalabas kayo ng leader nyo, tapos kinakausap kayo. Tama ba? Na-PID na ba kayo? Kapag sinabi natin PID, Personal Intentional Discipleship. Diba? Hindi lang siya applicable sa mga youth, ha? Kahit sa mga tatay, sa mga nanay, may PID din. What's the reason for that? Kasi gusto natin mapakita yung importance ng accountability. Na tayo po bilang isang Kristiyano, dapat binabantayan natin ng isa't isa. Amen ba doon? Isa nga sa ginawa ko sa LG namin, nagkaroon kami ng mga accountability partners. So, pinartner ko si ganito kay ganito. Ngayon, kapag halimbawa hindi nakaka-attend, tatanungin ko yung accountability partner, dapat alam mo yan kasi syempre, accountable ka for that person. So, tayo ay accountable tayo sa isa't isa. Amen ba doon? Ngayon, rule of the thumb, kapag kinausap ka ng leader mo, or yun lang isang taong accountable sa'yo, rule of the thumb, be honest. Hindi ka dapat nagsisinungaling. Di ba? Kasi kapag nagsisinungaling ka, hindi ka magbabago. Marami kasing mga kabataan, lalo na sa kabataan, maraming ganyan. Yung tipong huling-huli mo na, kitang-kita mo na, magsisinungaling pa din. Di ba? Parang ginagawa kang TENGA ng mga member mo. Di ba? Paano ka matutulungan kapag hindi ka magsasabi ng totoo? Di ba? Paano mako-correct yung mga mali mong ginagawa kapag patuloy mo or paulit-ulit mo siyang tinatago? Alam niyo, paano ko nasabing effective ang open rebuke or yung pagiging accountable to each other? Sa psychology po, meron tayong tinatawag na Hawthorne effect. Next slide. So ano yung Hawthorne effect? Ang Hawthorne effect po is individual modify an aspect of their behavior in response to their awareness and being observed. So ang Hawthorne effect po is part ng experiment na yung mga, let's say, students na sa loob ng classroom, pinagsasabihan sila, okay, sige, ngayon nasa classroom tayo, merong nag-o-observe sa labas, may nakakakita sa atin. So kapag yung sinabihan sila ng ganun, ang nangyari, naging responsible sila sa behavior nila. So, araw-araw, ganun yung ginagawa sa kanila. Lagi sinasabi na, oy, may nag-o-observe sa atin, ayusin ninyo yung mga gawa ninyo, ha? So, hanggang sa dumating sa point na yung mga students nasanay na sa maayos na behavior. So, that's the Hawthorne effect. Ibig sabihin, we are being observed. Kaya ang nangyayari,
nagiging maayos yung ating ginagawa or nagiging maayos yung ating behavior. Now, that's the point of personal intentional discipleship. Merong tumututok sa'yo, merong tumitingin sa'yo para makita kung talagang ginagawa mo or para umayos yung behavior mo. Amen ba doon? Amen. So, alam niyo po, isa sa mga, one of the best example na masasabi ko is when that time na naglagay tayo ng CCTV dito sa loob ng media room. Diba? So, aware ba kayo na meron ng CCTV dyan sa media room? So, sa media room po, before kasi yung wala pang CCTV yan, kahit sino na lang pumapasok dyan. Dapat ang nandyan lang talaga is yung media at saka yung technical. Pero before yung wala pang CCTV, ang ginagawang tambayan, dyan gumagawa ng assignment, dyan gumagawa ng project. Tapos, ang malala, dyan pa natutulog. Diba? Dyan sa media room. So, ginawa namin, dahil nga pa ulit-ulit, recurring yung problem na yun. Tapos, may mga nawawalang gamit, may mga nakikita kami, may mga sirang gamit na. So, wala kaming masisi. Diba? Kasi walang nakakakita eh. So, ginawa namin, nagpakabit kami ng CCTV. And look at the effect ng CCTV. Paki-play nga yung video. Okay. So, ayan. So, yun lang. So, ayan, dahil nga nagkaroon ng CCTV, alam nila na na mayroong nakatingin sa kanila na every time lahat ng gawa nila or kilos nila nakikita ko. Minsan nga gusto ko na lang sabihin, Nerissa, pumasok ka sa confession room. Big brother na pala, no? Diba sa bahay ni Kuya? Kasi pwede ka rin magsalita dyan kapag halimbawa So nakakatuwa kasi dahil nga alam nila na may nakatingin sa'yo, na nagiging okay yung behavior nila. Diba? Nagiging maayos. So wala nang tumatambay, wala nang natutulog. Diba? So kapag may nakatambay dyan, sumisigaw ako, labas! Ayan. So that's the Hawthorne effect or that's the importance kung bakit kailangan natin maging accountable sa isa't isa para mabantayan natin yung ating mga sarili. And lastly, why self-discipline is hard is when God intervene. Kapag si Lord na po ay nag-intervene or kapag sabihin natin nakisalo na si God sa eksena. Kasi okay lang sana kung halimbawang leader mo, pagsasabihan ka, di ba? Tama ba? So kapag pinagsabihan ka ng leader mo, okay lang yun. Wala kang ma-receive na palo. Di ba? Papangaralan ka lang. Pero ang matindi dito, kapag si God na yung ang nagbigay sa'yo ng disiplina. So topic to ni Ate Joy next week, pero pahagingan ko lang. Anong sabi sa verse? Ito matindi kapag si Lord na. Sabi dito sa 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sa 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Meron na po ba ditong napalo ng magulang niya? Specifically ng ama niya. Diba? Ay si Kuya Grab. Totoo, diba? Mas masakit mamalo ang tatay kaysa sa nanay. Tama ba? Mag-a-agree ba kayo sa akin?
Diba kasi, ako kasi never ako nakaramdam ng palo sa pamilya ko or sa tatay tsaka nanay ko. Kasi sobrang bait ko talaga. Hindi kasi, si nanay, isa siya sa pumipigil. Kapag halimbawa papaluin kami ni nanay, mag-aaway yan sila ni tatay. Kaya nga sinasabihan siya ni tatay, papaluin ko yung anak mo para madisiplina, ayaw mo naman. Ganun. Pero kami kasi hindi na kami nakaranas, pero yung kuya ko, si Kuya Randy tsaka si Kuya Let, sila yung matindi talaga. Hindi raw tumitigil si tatay dati hanggat hindi nababali or hindi napuputol yung pinampapalo sa kanya. Ganun si tatay magdisiplina. Thank God hindi namin naranasan. Diba? So masakit talaga. Diba? Kasi disiplina yun ng isang ama. Binabanggitin nga dito. Sabi sa 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Sa 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Last verse, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal katulad niya. So, na-realize ko lang dito na si God, kapag si Lord na yung kumilos para disiplinahin ka, ayan, mahirap talaga siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag nang matigas ang ulo. Ayan, ayusin na natin or disiplinahin na natin yung ating mga sarili hanggat hindi pa sumasali sa eksena si God. Alright, next, aside from it, we will be agonizing. Pangalawa, sabi dito, when we practice self-discipline, we must focus on our ultimate goal. Ang sabi sa verse, 1 Corinthians 9:25b to 26a, they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. So binabanggit dito is yung sa palarunga. Ginagawa daw natin ito para makuha ang crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. So number 2 po, sabi dito, kapag tayo po ay pinapractice natin ng self-discipline, alam dapat natin kung ano ang ating goal or kung ano yung gusto natin mangyari sa life natin. So ngayon, ang tanong, what is our goal? Next slide, sabi dito, our goal is number 1, godliness and righteousness. Kabanalan po ang ating goal dito. Ang sabi sa 1 Timothy 4:7, but reject profane and old wives' fables and exercise yourself toward godliness. Diba? Dapat po pinapractice natin ang self-discipline because we wanted to be godly. Gusto natin maging banal sa kanyang harapan. Amen ba doon? Ayaw ng Lord, naglilingkod ka sa kanya, at the same time, meron kang ginagawang mga mali. Ayaw ng Lord na, di ba binanggit ninyo na you cannot serve two gods. Di ba? Hindi ka pwede maglingkod kay God at the same time, naglilingkod ka sa ibang bagay. Ang gusto ng Lord, kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya lang lahat ng attention natin. That's why godliness and righteousness, that is our first goal. Another goal that we have is to develop the fruits of the Spirit. Ano ba yung mga fruits of the Spirit? Ang sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So ito po yung gusto nating ma-develop bilang mga Kristiyano. I think when we develop the fruit of the Holy Spirit, I think this is the effective way para tayo ay magkaroon ng influence sa ibang tao. Binabanggit dito, di ba, yung kagalakan, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, di ba? Dapat daw, yun po yung nade-develop sa atin bilang mga Kristiyano. That's our second ultimate goal. And lastly, our third ultimate goal is the eternal life or yung buhay na walang hanggan. Sino po dito ang excited na makapunta sa langit? Lahat tayo dapat excited, amen ba? So sometimes kasi, nasisway tayo sa mundong to, akala natin wala nang life after death. Minsan akala natin ito na lang yung buhay, pero hindi. Merong eternal life after this life. Sabi sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So gusto po natin mga kapatid, one day, mabuhay tayo, or after natin mabuhay sa mundong to, makasama natin ang Lord sa langit. Amen ba doon? And that is
the very reason why we seek God, why we pursue God. And this is worth it, di ba? Kapag halimbawa ginagawa natin to, yung mga goals na to, kapag ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po ba? And lastly, pangatlo na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, last na. Last na. Last point, ang sabi dito, that we need to do when we practice self-discipline is we must kill the distractions. Kailangan daw nating patayin ang mga distractions. Ang sabi ng 1 Corinthians 9:26b, I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So binabanggit mo dito, sabi ni Paul, di ba sabi niya kanina, hindi raw siya tumatakbo aimlessly or nang walang patutunguhan. At hindi raw siya sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, sabi ni Paul, kapag sumusuntok daw talaga siya, may impact talaga or sigurado siyang may tatamaan siya. Di ba? Just Tony, dito ka nga. Gusto mo makaranas ng suntok? Just Tony, bilis. Ayaw mo ba? Manununtokin, no? Pero alam niyo po bakit ito yung binanggit ni Paul? Sige, next slide mo nga. So, sa panahon po ng sinulat ni Paul, uso sa Greece yung, or sa Corinthian, yung Isthmian Games. Yung Isthmian Game po ay ginagawa siya every 2 years. Di ba? Every 2 years sa Greece. Para siyang parang sabi nga nila, ito rin yung pinaka prestigious na games dati. Yung Isthmian Game. Ngayon, ano yung pinaka-prestigious na game? Olympic, di ba? Parang Olympic naglalaban lahat ng bansa. So, sa panahon nila, Isthmian Game. So, sa Isthmian Game, ayan nga, mayroong boxing, mayroong marathon, ganun yung mga games. Kaya, sabi ni Paul, para makarelate yung mga makikinig sa akin, okay, ang example ko is yung about sa games. Kasi dito magaling yung mga taga-Corinth. So, kaya niya binanggit yun na I do not run aimlessly and I do not beat the air, di ba? So, meron daw siya dapat tinatamaan. At sa atin po bilang isang Kristiyano, when we want to practice our self-discipline, last part, kailangan meron tayong target. Di ba? We need to kill the distractions. Kailangan nating alisin yung mga distractions that might, alam mo yun, hihila sa atin pababa. So ito po, sa sa sarili ko lang, nakita ko lang, ano yung mga possible distractions na meron ako bilang isang Kristiyano. Ito yung mga nakita ko, hindi ko alam kung makaka-relate kayo. So, minor habits that leads to major distractions. So, minor habits kasi maliit lang siya, parang walang effect, di ba? Parang hindi naman nakamamatay kapag ginawa mo. Pero sabi dito, may major effect daw, which is yung distraction. Sabi dito, number 1, technology and social media. Diba? That's very parang laganap yan sa ngayon, diba? Tama ba? I mean, parang halos lahat meron ng social media accounts, tama ba? Diba? Alam nyo, ito, isa sa pinaka nagiging struggle ko bilang isang tao is yung pagbabrowse sa TikTok. Meron ba kayong TikTok account? Diba? Ang galing kasi ng algorithm ng TikTok account, Kung ano yung nakaka-relate ka, yun yung makikita mo talaga. So, yung mga video sa TikTok accounts, naglalast lang yun ng mga 10 seconds, 30 seconds to 1 minute, di ba? Pero magugulat ka, 2 hours, nagbabrowse ka. Parang inaabot ka ng 2 oras sa pagbabrowse mo lang sa TikTok. Di ba? So, that's one of the minor habits. Alam nyo, medyo nahirapan din nga akong gawin yung message na to kasi dahil din sa social media, ang dami talagang distraction pa rin sa social media. Kaya nga sabi ni Kuya EJ, sabi sa akin ni Kuya EJ, ginawa niya raw, dahil nga nakikita niyo yung temptation sa social media, ang ginawa ni Kuya Ezekiel, in-install niya lahat ng social media accounts niya, Facebook, Instagram. Niwala niya raw yun kasi, parang doon siya natatalo ng kaaway Di ba, pagdating sa social media. So tayo po, tignan natin kung kailangan mong i-uninstall or kailangan mong mag-break from social media, so be it, kung yan yung pinaka minor habits mo na naglilid sa'yo sa distraction. Pangalawa po is yung lack of motivation. Di ba? Yung dumarating sa point na parang ayokong gawin yung bagay, parang tinatamad ako. Sabi nga ni Ate Joy, nagkaroon daw siya ng moment na, anong tawag din, Ate Joy? Baboy syndrome. Di ba? Di ba, baboy syndrome? Yung tatayo, hihiga, kakain, higa, kain na lang. Di ba? Tama ba? Yun yung baboy syndrome. Yung parang wala ka ng motivation, okay lang.
papataba na lang ako, di ba? Parang wala na tayong motivation. So that's the second minor habits, yung pagkawala ng motivation. Kahapon, yung time na meron kaming Redefine, pinag-usapan namin yung tungkol sa innovation. Na-share ko nga ito sa mga group ko nun. Pinakita kong paano ang mundo ay nag-i-innovate or kung paano ang mundo ay talagang nagpo-progress. So, na-realize ko during that time, sabi ko, grabe, parang nagpo-progress yung mundo. Tapos ako, parang walang progression na nangyayari sa akin. Kasi ako, gusto ko po talaga sanang mag-take or mag-further studies. Gusto ko sanang mag-masteral. Kasi somehow, gusto ko naman tumaas yung antas ng buhay. Diba? So, medyo nagising ako kagabi kasi nakita ko na parang ang tagal ko ng tenga or sabihin natin hindi nag-i-improve. Diba? So, nagkaroon ako ng lack of motivation. Ayan. Na-motivate ulit ako. Next, sabi dito, procrastination. Diba? Ano ibig sabihin ng procrastination? Yung mamaya na habit. Yung hindi mo gagawin yung isang bagay, mamaya na lang. Hanggat sa hindi mo na magawa. Diba? Puro ka kasi mamaya na. Diba? Kadalasan yan sa mga estudyante. And lastly, yung temptation. Diba? So, isa sa pinaka minor habits na nagli-lead sa major distraction is yung temptation. 'Di ba? Meron ako nabasang article, ito para sa mga lalaki. 'Di ba? Sa mga lalaki kasi kadalasan ang struggle ng lalaki ay pornography, 'di ba? O kaya masturbation. Sabi sa nabasa kong article, very successful daw na ma-overcome mo or ma-resist mo yung temptation kapag from 1 to 3 seconds pa lang, sumagi pa lang siya sa isip mo, ni-rebuke mo na. Sobrang effective daw nun. Yung tipong maiisip mo pa lang na parang, in Jesus' name, di ba? Aalisin mo na kaagad sa isip mo. Ang lakas daw or ang taas daw ng success rate na hindi mo magawa yung bagay na yun. Di ba? That's how we resist temptation, di ba? Bilang isang Kristiyano, hindi pwedeng give in ka lang ng give in sa temptation. Kung sa tingin mo, okay, ito yung magpapasaya sa akin, ito yung magpapaligaya sa akin. Dito kasi nawawala yung stress ko, di ba? Tapos magi-give in ka lang kaagad, di ba? Hindi ganun yung nais ng Lord. Even Jesus was tempted, tama ba? Nung time na siya ay nagfa-fasting ng 40 days and nights, talagang pati siya tinest siya ni Satan. Pero because si Jesus yun, di ba? Word of God din yung pinanlaban niya. So tayo po, kapag tayo ay dumarating sa point na tayo ay natitempt, listen to me, mga kabataan. Kapag dumarating sa point na tayo po ay nagkakaroon ng temptation, i-rebuke mo kaagad. Huwag mong hahayaan na maglaro yan sa isip mo. And then after that, kasi ang next step kasi is totoo lang, anong gagawin mo after mong i-resist yung temptation? What will be your action? Kasi kung halimbawang ni-resist mo yung temptation, tapos after nun, nanood ka lang ng Netflix, nanood ka lang ng YouTube, wala rin, matitempt ka lang ulit. So after you resist the temptation, the next thing that you have to do is to dive sa Word of God. Diba? Makinig ka ng worship song, makinig ka ng mga preaching, mag-devotion ka, mag-pray ka. That's the very effective way. So that's how we resist temptation. So nakita natin dito mga kapatid, when we practice discipline, i-run through ko lang, it will be hard. We will feel agony. We need to focus sa ultimate goal natin. And lastly, we need to kill any distractions na pwedeng humarang sa atin. Amen po ba doon? Now, last verse. Ang sabi sa Hebrews, chapter 12, verse 11, sabi dito, ito ang ganda nito. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Kadugtong to yung verse about sa God's discipline. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So grabe ang ganda ng promise ng Lord dito. So kapag tayo daw po ay nagkakaroon ng discipline or pinapractice natin yung self-discipline, may hirapan talaga tayo. Pero ano sabi doon? Pagkatapos daw niyon, mararanasan natin ang peace, ang kapayapaang bunga sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay or yung righteous living. And of course, yun yung pinaka nilulook forward natin. Yung one day, di ba, maging ganap tayo sa harapan ng Panginoon. And one day, makita natin yung sarili natin na na-overcome or naging mas discipline tayo.
ito pa, another verse na kailangan nating i-possess bilang isang Kristiyano. Sa Galatians chapter 5, ito yung fruits of the Spirit. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So against such things, there is no law. So I hope, mga kapatid, as we grow sa ating pananampalataya sa Panginoon, nawa ay wag nating kakaligtaan yung term na self-discipline. So sana ay ma-workout natin sa buhay, ma-workout natin yon bilang isang Kristiyano. Amen po ba doon? Bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. And tinatawag ko po si Pastor Benji. And thank you, Kuya Glenn. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Yun po yung second series natin about discipline. Sana po ay marami tayong natutunan. At alam niyo po, mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya